March 10, 2024, nag-spray na po tayo ng Butachlor with Sepener dito sa ating sinambugan kahapon. At ang bilis sumibol ng damo. Hello mga kagreet, magandang morning po. Today is Sunday, March 10, 2024. Kahapon ay nagsabog tayo. Yung sinambugan natin kahapon ay i-sprayan natin ngayon ng pre-emergent herbicide na Butachlor with Sepener. Hinahabol na lang natin na bago pumutok yung damo ay uunahan na natin. Kapag yung pre-emergent herbicide ay nahuli doon sa pagputok ng damo, wala na po yun, hindi na po yun kayang maapula ng tinatawag na Butachlor with Sepener. So mag-i-spray tayo ngayon. Ang maganda ngayon, linggo, kasama natin ang ating buong pamilya. Kasama si Jasmine, kasama si Mami, kasama si Brian, kasama si Jeno. Wow! Dapat may jacket na ito sa shirt namin. Ha? Saan ba tayo papunta? Malayo yun eh. Saan ba tayo pupunta? Ito yung bag ko na. Dito na tayo sa ating sinambugan kahapon. Ayan. Yung tubig natin, diretso na. So, napansin nyo, dito, sarado na po yan. Wala nang pumapasok dito. At itong lateral canal na tinatawag natin, lateral canal ay diretso na po yan doon. Diretso na yan doon. At kung saan yung gagawing pinitak, doon lang nakatutok. Ito, may mga seeds ng damo yan. Pwedeng may pumutok na dyan. Ayan o. Pwedeng may pumutok na o. Yung mga puti na yan, putok yan o, ang damo. Ano nga po kabilis pumutok ang mag-germinate ang damo. Kapag kagaling po sa matinding init, tapos pag natubigan, within 12 hours pumuputok ang damo. Ayos, ayos ba? Layo pala, boss. Lusong na kayo dyan. Wala naman kung tataniman yan. Wala ba kayong matataniman? Most probably pagka nakaligtas po dito sa ating pre-emergent herbicide, mag-i-spray po tayo, magta-touch up tayo pagdating ng mga 20 days yung palay. Pero kailangan ngayon ihabulin pa rin natin yung mga buto ng damo na hindi pa pumuputok, hindi pa nag-germinate. Noong una, nagtimpla po sana ako ng 3 takip dito sa knapsack sprayer, pero only to find out na wala pala yung fan type na nozzle. So, nag-decide ako na power sprayer na lang gagamitin ko rito dahil matindi po talaga ang damo rito. Ganun pa rin po ang pag-i-spray, 3 takip which is around 120 ml per 16 liters of water ang timpla natin. So ito na nga po, ini-spray na nga po natin ng Butachlor with Sepener. Hindi ko na binabanggit yung pangalan kasi nagmahal eh. Biro mo, nung nakaraan yan, nasa 800 lang. Ngayon, nasa 1,100 na yung bili ko. Sobra naman. Sabi ko parang pagka pinopromote, lalo nagmamahal ah. So ngayon, hindi ko na babanggitin yung pangalan yan. Mag-PM na lang po kayo sa akin. Grabe naman ang minahal eh. 1,100 na. Samantalang dati, 700, 600 lang yan. Ngayon po, hindi ko na babanggitin ang pangalan yan. At maghanap din tayo ng source niya na murang ganyan, yung Butachlor with Sepener. Pero basically, ito po ay isinabog natin kahapon. So nag-spray po tayo ngayong kinabukasan, nag-spray na tayo. Pero nakita niyo naman, meron na talaga mga sumibol agad na
damo. So, medyo critical po talaga. Kapag ganitong hindi na pababaran ng tubig at let's say for example kulang-kulang sa tubig, talagang yung pre-emergent herbicide po talaga ang pinakamaganda rito. Pero dapat maagap ka. 0 days, pinaka-the best, mag-spray na po tayo. Ibig sabihin, kung kailan mo sinabog, kinahaponan, mag-spray na tayo agad para hindi na tayo maunahan ng sibol ng buto ng damo. Kasi once na sumibol na po yan, hindi na po kayang patayin niya hindi na po kayang pigilan niya ng mga pre-emergent herbicide. Ang magpipigil na po dyan ay yung tinatawag na post-emergent o hindi kaya late post-emergent herbicide. So nung matapos natin isprayhan itong kulang-kulang 1 hektarya, ay dire-diretso po yung ating land preparation. Kasama po natin si Michael, kasama natin si Ronron, kasama natin si Drex, kasama natin si Marvin. Halos dito na sila mag-i-stay. Mamaya dito na sila matutulog para dire-diretso po itong paglaland prep natin. Kasi yung paglaland prep kasi medyo mabigat din kasi di ba nilagyan natin ng mga pilapil. Pero kung hindi mo to pipilapilan pa sa mga pagitan, mahirap pang magpantay. Palibasa hindi po inararo ito. So, nagdadagdag sila ng mga ekstrang pinitak para doon sa level ng tubig, which is yun ang pinaka-the best kasi for the meantime na hindi talaga pantay na pantay, kinakailangan po talaga ng mga pinitak. Na-sprayhan na rin po natin to ng bioenzyme at ang susunod na lang po nito is maglalagay na lang tayo ng organic fertilizer kasi hindi na rin tayo nakapagpaupo dito ng organic fertilizer. So ang paglalagay ng organic fertilizer nito is most likely mga nasa 8 days or 10 days ang paglalagay natin ng organic fertilizer na Everlast. Pero bago yan, mga 4 days to 6 days, flashing po tayo ng tubig dito. Ang lalagay pa nating Everlast dito, nasa 30 to 40 bags na ang gagamitin natin per hectare. Sa unang lagay, 20. Sa susunod na lagay, 20 ulit. Ang lagay is mga 8 to 10 days. Ang susunod na lagay po is mga nasa 30 to 35 days. Yun po yung update natin sa inyo ngayon, March 10, 2024, linggo po. So, kayo po ay mayroong timeline. May timeline po tayo na pag-update, pag-upload ng mga videos. Kaya po walang daya po to sa oras, sa araw. Para na sa ganun ay masundan nyo po kung kayo ay medyo gusto nyo kumuha ng mga technique, ay pwede po dito sa mga video natin makakuha po kayo ng mga techniques dito. Kasi ito po is what you see is what you get. Yung mga anak ko po, sinamantala ko rin na maturuan sila maggamit ng traktor. Hindi natin masabi, hindi naman habang panahon masarap ang buhay. May mga darating ang panahon talaga na kinakailangan ikaw mismo gagawa ng sarili mong pagkain. So tuturuan natin sila gumawa ng sariling pagkain, mag-produce ng sariling pagkain para kung sila na lang mabuhay sa mundong ibabaw at least alam nila kung paano gagawin. So, yun lang po ang ating update sa inyo. Dire-diretso lang po ating update sa inyo ng tungkol sa pagsasabog tanim dito sa dating talungan na imposibleng magkaroon ng palayan, pati mga taga rito nagugulat. Pero ang totoo niyan, meron namang tubig sa baba, pwede mo namang paakyatin gamit po ang D4 na water pump. Ang technology na nakapaloob po dito ay yung mabilisang pagyayari ng lupa, diretso ang pagyayari, at the same time, yung pagtatanim ng palay na walang gagamiting synthetic fertilizer. At the same time, yung pagtatanim during time ng El Nino phenomenon, paano bang gagawin natin? At the same time, paano ba natin ibibigay yung requirement na tubig kung ganito kataas ang lalim ng pinanggagalingan ng tubig. Yan po yung mga technique na pwede nating i-share sa mga farmers. Thank you very much mga ka-agrit. Laging tatandaan sa ating munting channel, Well Agri TV, Farmers ang Bida. Paki-follow nyo po yung ating page, paki-subscribe po sa ating YouTube, at saka paki-share nyo rin po, at saka paki-likes itong ating mga video kung nakatulong po sa inyo. Salamat po!